mga kapatid, no? Pero sa mga oras na ito, ay atin pong tatalakayin itong isang napakagandang paksa na ibinabanat sa atin ng mga hindi nating kapananampalataya. Halimbawa na lamang itong isang tao na si Ron Sagulili, no? Itong si Ron Sagulili, mga kapatid, na kung saan ay ah, may tanong siya. At ito, narinig ko na rin itong mga argumento na ito, na yun daw pangalan natin na Seventh-day Adventist, no? Mga kapatid, yun daw name ng church, mga kapatid, na Seventh-day Adventist, ay naghihintay daw tayo sa ikapitong araw. No, ito yung mga tanong niya. Oh. Sabi niya, sinong darating sa ikapitong araw? Si Kristo ba? At kung si Kristo, saan mababasa sa Biblia na darating siya sa ikapitong araw? Anong sasabihin niya? Anong mangyayari paghuhukom na ba? At kung darating si Kristo sa ika-6 na araw o ika-5 araw o ika-4 na araw, paano na ang mga SDA? Aba, matindi yung mga mga tanong niya, mga kapatid. Alam niyo, narinig ko na rin ito dati sa ibang mga ngaral, na pagka narinig nila o nakikita yung Seventh-day Adventist, no? O nababanggit, ay binibigyan nila ng sariling interpretation, mga minamahal, no? Sasabihin nila ay, yung mga Sabadista, ang tawag sa kanila mga Seventh-day Adventist, mga naghihintay sa ikapitong araw. Kaya, wala tayo anyang pag-asa, mali anya ang ating pong pananampalataya, dahil ang hinihintay natin ikapitong araw, hindi anya si Kristo. Alam niyo, mga minamahal na mga kapatid, kapag susundan natin yung pong mga atake, susundan natin yung pong mga argumento nila, nakakatawa, mga kapatid. No? Saan kaya sa turo ng Seventh-day Adventist o saan sa turo natin, mga minamahal, na ang hinihintay natin ikapitong araw at hindi si Kristo? Kaya ang mga tanong dito ng taong ito, si Ron Sagulili, paano daw kung si Kristo darating sa ika-6 na araw o ika-5 o ika-4 na araw? Paano na ang mga Sabadista na naghihintay sa ikapitong araw? Alam nyo, kapatid, sa pagkabasa ko nito kanina, natawa na lamang po ako, mga minamahal, dahil halata na kulang sa kaalaman at halatang iba ang naipunla sa kanya nung kanyang puno. Kaya maganda, no, sana kaibigan, nanonood ka ngayon dahil sa YouTube ka naman nag-comment, ay sana nanonood ka para may paliwanag ko sa iyo ang amin pong doktrina at may paliwanag ko sa iyo kung bakit Seventh-day Adventist, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kasi ang gumamit siya ng mga talata Ang sabi niya, si Kristo daw darating kahit anong araw. Wala kaming tutol diyan. No? Kasi si Kristo nga naman, totoo, darating, hindi natin inaasahan. Hindi natin malalaman. Nasa Mateo 24:42 at 44 po yan. Mateo 24:36 na walang taong nakakaalam sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit nyo sasabihin na kami naghihintay ng seventh day at hindi si Kristo, kundi ang seventh day ang hinihintay namin? Alam nyo, kung gusto nyong malaman ng katotohanan sa isang samahan, alamin ninyo nang merong seryosong pagkilala o pag-alam, pag-discover. Hindi yung pagka nabasa na, ay babanatan ka agad na hindi mo naman alam, or else, iba ang naituro sa'yo, imbis na pangkabutihan o para maiayos ka, ay nadaya ka nung nagturo sa'yo. Bakit, mga kapatid? Atin pong sisimulan. Yung salitang Seventh-day Adventist, no? Liwanagin natin yan kasi nandyan sa ating paksa with question and answer. Kaya niya ang tawag sa Seventh-day Adventist o kaya Seventh-day Adventist ang tawag dahil naghihintay sa ikapitong araw. Dahil sang-ayon naman sila na yung salitang Adventist, galing sa salitang Advent, root word niya, mga minamahal, na ibig sabihin ay mga grupo ng taong naghihintay. No? O ito yung Advent, ibig sabihin, waiting o naghihintay. Pag sinabing Adventist, ito ay grupo ng mga tao naghihintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kahit i-check nyo sa dictionary, i-check nyo sa mga tinatawag nating sa internet, ano ang kahulugan ng Adventist o Adventism? Nandyan, mga minamahal. Kaya Seventh-day Adventist, dahil ito yung grupo ng mga tao na may pagkakilanlan. Ano yung unang pagkakilanlan niya? Nangingili ng ikapitong araw na Sabath.
Okay? Nangingili ng ikapitong araw ng Sabbath at naghihintay sa ikalawang pagdating ni Kristo. Kaya nga, Seventh-day Adventist. Ang problema, ininterpret nila ng sarilang interpretation na naghihintay ng ikapitong araw. Ano ba naman yan? No, masyado na yan, no, mga minamahal. At atin po yang aalamin at ipapalawakin, mga minamahal na mga kapatid. Dahil hindi naman, no, ito'y klaruhin natin, hindi naman doktrina ng Seventh-day Adventist na ang hinihintay, ang ikapitong araw. Hindi si Kristo ang hinihintay. Walang ganong doktrina, mga minamahal na mga kapatid. Kundi, ang doktrina, mga minamahal, ay tayo ay nangingili ng ikapitong araw ng Sabat. This is one of our identity at hinihintay natin ang ikalawang pagdating ni Kristo. Alam niyo yung nagturo sa kanya, mga kapatid, na naghihintay ng ikapitong araw, ay narinig ko na yan nung nasa KB pa kami. Bumanat din sa amin, amin din niyang nirefute. At alam niyo, mga minamahal na mga kapatid, may turo pa nga eh. Halimbawa, may turo po sa kanila, no? Lalo sa MCGI, ang turo nila ba naman ay si Kristo daw, hindi second coming ang pagdating niya. O kita niyo, mga minamahal na mga kapatid, hindi second coming, kundi anya ay maraming beses na pumarito ang ating Panginoong Hesukristo. Gaano katotoo yan? O di ba ga? Mga minamahal. Mamaya, liliwanagin natin yan. Doon tayo, atin pong isa-isahin. Yung Seventh Day at yung Adventist, saan natin kinuha yan, mga minamahal. So, of course, we the Seventh-day Adventist, mga minamahal na mga kaibigan at mga taga-subaybay namin, ang amin pong doktrina ay talagang nakabase lamang siya sa banal na kasulatan. At diyan ay papakita natin at yung identity natin na Seventh-day Adventist. Saan natin kinuha yung Seventh Day? First, kinuha natin yan doon sa Genesis chapter 2, verses 1 to 3, and Exodus chapter 20, verses 8 to 11. Basahin natin muna yung Genesis. Ilagay natin atidan sa English. Pansin mo yung English atidan. Yung binigay ko sa iyo. Alright? Ang sabi dyan, mga minamahal, sige po, okay na. Thus, the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And verse 2, ang sabi dyan, and on the seventh day, God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. Verse 3, ang sabi dyan, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. So in these three verses, mga minamahal, nagpapakita na ang Diyos, no, on the seventh day, okay? Alam naman natin that there was a creation happened long time ago, mga minamahal. At yung creation na yon started on the first day hanggang sixth day, natapos, excuse me mga kapatid, no? Natapos hanggang sixth day at nandoon sa in the sixth day, ika-6 na araw nilikha ang tao. On the seventh day, ang sabi dito, thus the heavens and the earth were finished, natapos na, at ang lahat ng nangaroon. At nung ikapitong araw, sa verse 2, ang Diyos nagpahinga sa lahat ng kanyang mga gawang ginawa, mga minamahal na mga kapatid, at binasbasa ng Diyos ang seventh day. Okay? At kanyang ginawang banal, sapagkat dito'y nagpahinga siya sa lahat ng kanyang mga nilikha at ginawa, mga minamahal. So dito, klaro pa ito sa liwanag ng buwan, araw, buwan at mga bituin, na ang unang nagpahinga ng ikapitong araw ay ang Diyos. So, kung ikaw na lingkod ng Diyos and one of His creation, mga kapatid, isa sa kanyang creation o sa kanyang creatures, ay dapat ikaw magpahinga rin ng ikapitong araw. Dahil ang Diyos na hindi nga napapagod ay nagpahinga ng ikapitong araw. So dito, first basis natin kung bakit tinawag tayong Seventh-day Adventist. Dahil ikaw at ako na anak ng Diyos, you should keep the seventh day. You should rest on the seventh day. And you should keep that as Sabbath. Bakit? Sapagkat sinabi ng Exodo Kapitulo 20, ito ay part ng Ten Commandments, mga kapatid. Exodo 20, ang Kapitulo 8 hanggang 11, ilagay natin sa screen natin dahil atin pong mabanggit dan yung sa English, yung yung seventh day. Sabi diyan sa verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy.
Alalahanin niya ang araw ng Sabbath upang ingatang banal. Verse 9, 6 days shalt thou labor and do all thy work. And verse 10, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gate. Bakit? Verse 11, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, mga kapatid. So dito, ipinakikita, mga minamahal, bilang bayan ng Diyos ay may pinag-uutos dito. Alalahanin niya. So there is something na nakalimutan. Alalahanin ng alin? Ang araw ng Sabbath. Ang sabi diyan, 6 na araw na gagawa. At sa ikapitong araw, ito ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Kaya nga mali yung argumento ng mga kumakalaban sa utos ng Diyos, sa Sabbath specifically. Nasasabihin lang, inutos lang ito sa Hudyo, inutos lang ito sa Israelita, pero dahil ito ay Sabat ng mga Hudyo. Meron bang talata sa Biblia na ang seventh day ay Sabbath ng mga Hudyo? Wala, mga kapatid. Kundi ang nakasulat, ang ikapitong araw sa verse 10 ay Sabbath of the Lord. Ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Hindi sinabi diyan ang ikapitong araw ay Sabbath ng mga Hudyo. Wala, kundi Sabbath sa Panginoon mong Diyos. At dito sa verse 11, mga kapatid, ay ipinakikita rin na ito ay ikinote ng writer o ng author sa Genesis chapter 2, verses 1 to 3. Bakit? In verse 11, it says, for in 6 days the Lord made heavens and earth. Ano ang sabi ng talata? Dahil anya sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Dahil nagpahinga siya, binasbasa ng Diyos ang araw ng Sabbath at ginawang banal, mga minamahal na mga kapatid. Okay? So that's why we the Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay kinikilala namin yung Sabbath na araw na kapahingahan, ng pagpapahinga ng lahat ng pagtatrabaho o pagpapagal. And of course, it is a time of our reflection. It is a time of gathering, time of a holy convocation, holy assembly, mga minamahal na mga kapatid. Panahon ng pagsamba sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Pag sinabing rest, dito sa panahon na ito, rest ito sa ating labor, sa ating paghahanap buhay. But on the seventh day, ito ay panahon naman ng pagpapahinga ng ating pagtatrabaho, at this is the time to have fellowship with our brethren and fellowship with God, mga minamahal. That's why tinawag tayong seventh day. Pagdating sa Adventist, mga kapatid, tanggap naman nila na itong Adventist ay grupo ng mga taong naghihintay sa ating Panginoon. Hindi naghihintay sa ikapitong araw. Ang ikapitong araw, there is always a cycle of weekly cycle, mga kapatid. And of course, the seventh day is still the Sabbath, and that Sabbath day is Saturday, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, meron bang mga talata sa Biblia na may mga grupo ng mga taong naghihintay sa ating mahal na Panginoon? Aba, napakaganda. Siguro basahin natin yung 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. Merong napakagandang binabanggit dyan natin. Ang sabi dyan, and the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Kita nyo mga kapatid, meron pala dyang naghihintay, naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal na mga kapatid. Even sa Old Testament, mga kapatid, sa Lumang Tipan, ay meron ding mga talata na nagpapakita na may naghihintay sa ating Panginoon. Basahin natin sa Isaias Kapitulo 25, versikulo 9. Ang sabi niyan, mga minamahal, at sasabihin sa araw na yaon, narito, ito'y ating Diyos.
hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Dito mga minamahal na mga kapatid, ipinakikita rito, may mga grupo ng mga tao na magsasalita, narito, this is our God. Ito ang ating Diyos. Hinintay natin siya. Alam nyo, dito sa talatang ito, ay meron 2 beses na lumabas o binanggit yung salitang hinintay natin siya, mga kapatid. O di ba ga, yung mga naghihintay, yun yung mga Adventist, grupo ng mga tao naghihintay sa ikalawang pagdating ni Kristo. Kaya ang sabi sa talata, hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Sino yung ililigtas ng Panginoong Diyos? Yung ililigtas niya, yung naghihintay sa Kanya, mga kapatid. And then, tayo'y matutuwa at magagalak sa Kanyang pagliligtas. Dito mga minamahal, ang ganda ng pagkasabi. Ano ang magiging reaksyon? What should be the reactions of those who are waiting for the coming of the Lord? Mga kapatid, ang sabi diyan, tayo'y matutuwa at magagalak sa Kanyang pagliligtas. Ay bakit ka matuwa? Of course, hinintay mo siya, mga minamahal na mga kapatid ko. Okay? Kaya nga, makikita natin, mga minamahal na mga kapatid ko, yung Diyos dyan na darating, ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil, dito po sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, ayan, magandang talata ito. Ang sabi dito, mga minamahal na mga kapatid, nahintayin, o kita nyo ha, nahintayin, yaong mapalad na pag-asa, at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Dito mga minapalaliwanag, nahintayin. Alam niyo ba yung salitang hintayin, mga kapatid? Sa Greek po ay prosdekomai, mga kapatid. Na ibig sabihin, we wait for, to receive, nahintayin natin. Looking forward, for the blessed hope, mga minamahal na mga kapatid. Sino ba yung hinintay natin? Yung ating Panginoon, yung ating tagapagligtas, yung Diyos na dakila, ang sabi diyan, ang ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal na mga kapatid. Dito, ipinakikita, mayroon ngang salin na ganito, mga minamahal. Ang sabi rito, okay, we should live like that while we are waiting for the coming of our great God and Savior, Christ, Jesus Christ. He is our great hope and He will come with glory. O, kita nyo mga kapatid sa ARV, na ganun din na version, na verse, Titus 2:13, mga minamahal na mga kapatid. Ito'y napakaganda. Dahil lalong pinaliliwanag at ipinakikita, mga minamahal, na yung dumarating, o yung darating, yung darating ay ang ating Panginoong Hesukristo na hinihintay ng mga Seventh-day Adventist, mga minamahal na mga. Ewan ko lang, yung pong nagtanong nito, at may pangungutya pa nga sa dulo, wag na natin basahin, ay di ko alam kung alam ba talaga niya ang katotohanan o siya ay na-brainwash lang nung nagturo sa kanya, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, ang ating Panginoong Hesus kasi ay dumating siya, unang pagdating niya, mga minamahal, nung siya ay nagkatawang tao. Noong kanyang incarnation, mga minamahal, and then, siya ay umakyat sa langit nung natapos na yung kanyang misyon, siya ay naipako, namatay, nabuhay, at siya ay umakyat sa langit, and He is preparing a place for you and me. John chapter 14, verses 2-3, mga kapatid. So diyan makikita natin, He is preparing a place for you and me. Naghahanda siya ng tahanan para sa iyo at sa akin. And for the second time, di ba sabi nila kanina, ang Panginoon ay hindi second coming yan, kundi yan ay tinatawag natin na maraming beses na. Hindi niya second coming. Ba't kayo naniniwala sa second coming? Hindi second coming yung pagdating ni Kristo. Many times na. Saan ba tayo maniniwala? Sino bang ating susundin? Sino bang ating paniniwalaan? Yung bang mga koro-koro o yung mga talagang nakasulat sa Biblia? Let us read Hebrews chapter 9, verse 28, it says,
Hebreo Kapitulo 29, versikulo 28. No? Ang sabi diyan, mga minamahal na mga kapatid, ilagay mo rin yung nilagay ko atidan sa word. Basahin ko lang to. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So, what is the purpose of our Lord Jesus Christ for second coming? That is, tinatawag natin mga minamahal, for the second time. O kita nyo dyan? Ang sabi dyan, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa ikalawa. Meron ba namang ikalawa na marami na? Pag sinabi kasing, pag tinututulan lang ikalawa kasi marami na, tutol sila sa sinabi ng Biblia. Tapos gagamitin ang Biblia, tutol naman pala, mga kapatid. O, halimbawa, itong salin na ito, mga kapatid, Hebreo 9:28, ang Biblia, 2001, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Kita nyo ha? Ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Alam nyo, I like the term sabik, eager, mga kapatid, no? Gustong-gusto ko yung salitang sabik na naghihintay sa Kanya. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Yung mga sabik na naghihintay sa Panginoon, it means they are ready, mga kapatid, to face the Lord. Handa sila na dumating na ang ating Panginoong Hesus. O dito, mga minamahal, ay ang sabi diyan, mga kapatid ko, ay second time darating. Hindi para ang kasalanan ay harapin ng Panginoon, kundi ang purpose niya, iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Kaya, Seventh-day Adventist, mga minamahal na mga kapatid. Maliwanag naman na napabalik-balik na nating basahin ang Ezekiel 20 verses 12 and 20 na ang araw ng Sabbath ay tanda ng Diyos sa Kanyang bayan. If you are belong to His people, mga kapatid, to His nation, then you should keep the Sabbath, because the Sabbath day, the seventh-day Sabbath, this is the sign between God and His people. Mga kapatid, ito ay tanda ng Diyos sa Kanyang bayan, mga minamahal na mga kapatid. No? Yan ay tanda sa Kanyang bayan. Kaya, kahit nga sa English, ang sabi dito, mga kapatid, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Kita nyo, mga kapatid, ang purpose niyan, hindi para harapin ang kasalanan, kundi iligtas, no? To save those who are eagerly waiting for the Lord, mga kapatid. At yan ang Adventist, mga kapatid. Kaya, yung mga bumabanat yan na nagsasabi, kayo pala mga Seventh-day Adventist, naghihintay sa ikapitong araw? Mga kapatid, kapag hindi ka sigurado, huwag mo nang banggitin. No? Dapat itanong mo na lang dahil ipapaliwanag. The right, no, to explain, mga kapatid, ay ang Seventh-day Adventist dahil tayo ang nagdadala niyan eh. Dapat ganun, no, mga minamahal na mga kapatid. So, ulitin natin, ang Seventh-day Adventist ay grupo ng mga taong nangingili ng ikapitong araw ng Sabbath at naghihintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. We are longing, mga kapatid, at we are eagerly waiting sa pagdating ng ating Panginoon dahil nais natin na tayo ay iligtas na ng Panginoon mula sa sinful world na ito at ito ay babaguhin ng Panginoon. And ang advantage lang, mga kapatid, dahil tayo merong Kristong darating, merong tayong Savior. Meron kasing mga grupo ng mga tao ngayon, hindi sila naniniwala na may second coming. Kaya they will be surprised, no? When Christ, mga kapatid, is come, ay they will be surprised. Magugulat, uy, may Kristo palang darating, ba't ang turo sa amin? Wala nang second coming. Dumating na noong 2000, dumating na noong 1914. Yun lang. Napaniwala ka sa mali, mga kapatid. No? Yan po, mga minamahal na mga kapatid. Alright, proceed.